Talagang ang Diyos hindi mo hindi mo masasabi kung ano yung mga plano niya sa iyo. Hindi ka na pwedeng magpabaya. Dahil pag nagpabaya ka, ikaw rin ang kawawa. Wala pag naalala ko lang kung ano ako dati. Hindi pa rin ako makapaniwala. Yeah! Yan o. Saka na natin lilinisin ng pulido yan pag natapos na yung gawa dito sa loob ng bahay. Simulan nang magkulitan kasama si Louie TV. Magandang gabi mga kapanalig. Gabi na naman. Ilang beses ko pinag-isipan kung kakain ba ako ngayon dahil bibilog na naman yung mukha ko. Gusto ko sana mag-diet kaso nga lang ang sarap nung ulam sinigang. Tapos nagluto pa si Utol nung itlog daw. Kaya kakain lang ako konti. Ang ganda ng lababo natin, no? Lalo na pag nakompleto na yan. Pintura, tiles. Jun, kumain ka na ba? Ha? Tapos ka na? Ako naman. Nagsikain na pala sila. Tara, dilim! Maliwanag naman yung buwan. Pakinggan nyo na lang muna yung boses ko. Halos kakauwi lang ni Utol Galing dali lang. Galing kay Kadede. Tara na. Kumain ka na, Tol? Oo. Okay. May sabaw pa yung matira dyan sa may platukan. Oo. Uy, may sabaw pa? Ang sabaw to? Wow! Meron pa palang natira. May natira pang sabaw ng sinigang. Konting kanin lang tayo. May laman pa. Akala ko sabaw na lang. Yan o. May kanin pa. Kasi itlog. Pag nandito talaga ang sarap kumain Hindi ko mapigilan. Yan. Tapos itlog. Uy, may itlog pa. Kain tayo, tara. Habang nagkukwentuhan. Kain. Ang hirap talaga mag-diet dito. Sarap ng luto ni Utol. Tsaka kasi pag sinabayan mo ng diet dito, parang mabablanko yung utak mo sa sa pagbablog. Syempre, vlog, nag-iisip ka ng mga sasabihin mo. Gumagalaw ka. Tapos nag-i-edit ka pa. Hindi pwedeng walang laman yung tiyan mo. Manlalata ka. Kaya kahit pa paano, subo pa rin tawa. Sarap. Tapos na ako kumain. Sarap. Maraming salamat kay Utol. Balik na tayo sa kwarto. Okay ka lang dyan, Tol? Sige. Pinakain ko muna yung mga alaga nating hayop. Ngayon, okay na. Goods na. Nakakain na sila. Sog, simuta. Bye-bye. Laki na naman ang tiyan ng mga mga tuta. Saan naman galing? Naglalakad-lakad to para bumaba yung kinain. Ayan layas Saan galing ha? Laki ng tiyan. Balik na tayo dun sa loob. Tinititigan ko yung bawat sulok ng bahay. Ang laki ng pagbabago at hindi pa rin ako makapaniwala na meron akong ganitong klaseng bahay na ganitong kalaki. Nung sa Bukana, na ko din to, na experience ko yung na-amaze ako dahil nga nakapagpatayo ko ng sariling bahay. Pero sa Bukana maliit lang yun mga kapanalig. Pero sobrang tuwa na ako kasi pinaghirapan ko yun. Dito naman sa bago, ang laki nito mga kapanalig Kaya hindi ako makapaniwala hanggang sa ngayon
na akin pala tong bahay na to, akin pala tong lupa na to. Nakapagpagawa ako ng ganitong kalaking bahay sa pamamagitan ng pagsisikap sa YouTube. Hindi pa rin nagsisink in sa akin na ano. Yung dating parang walang future, ganun. Yung batang uhugin na palaging inaapi, ganun. Eto na ngayon. Hindi naman sa mamayabang ako at nagmamataas ako. Gusto ko lang ma-appreciate yung sarili ko sa lahat ng effort na ginawa ko, sa lahat ng pagod, diba? Sa lahat ng sipag na ginawa ko. Gusto ko lang ma-appreciate yung sarili ko na dahil sa sipag ko ito, meron akong ganito ngayon. Hindi biro magpagawa ng ganitong bahay, mga kapanalig. Kasi itong bahay na to hindi lang simple na bahay na yung may bubong lang, tapos yung saktong ano. Kasi ito talagang yung bahay na pinag-isipan ko talaga. Meron pang second floor. Ako yung halos utak lahat dito. Palagi ko nga sinasabi. Nakakatuwa lang, nakakataba ng puso. Malapit na akong mag 34. So natutuwa ako dahil sa edad ko na to, meron na akong nasisimulan para sa future ko, future ng magiging pamilya ko. Yan, future namin ni Budang, mga anak ko, 'di ba? Marami pang pwedeng mangyari. Kaya tuloy-tuloy lang tayo, no. Next year, ayun ang plano ko. Kasi netong taon na to, 2024. Ito yung taon na nakwento ko naman sa inyo na talagang nagbayad ako ng mga loan. Yan, nakwento ko na naman sa inyo. So next year, ang gagawin ko naman, masisipagan ko pa. Pagsasabayin ko yung pagbabayad ng mga loans at pagpapagawa nito, no? Pagsasabayin ko sila. Sa pag-iipunan ko, tapos kung ano yung matira, tsaka ako magpapagawa. Nandito na naman si Kuya Ogie, kaya walang problema. Kapitbahay ko lang siya. Ang dali niya lang kausapin, at tsaka si Kuya Terry. So dalawa silang tandem. Kaya madali na. At mabait din kausap si Kuya Ogie, mga kapanalig. Kaya wala tayong magiging problema. Pati si Kuya Terry. Magbibigay lang tayo ng schedule. Kasi may mga may mga sila eh. May mga biglang lakad nga na hindi natin inaasahan. Ang gusto ko lang talaga dito, maliit na kubo. 'Di ba, alam niyo naman yung unang plano ko. Talagang ang Diyos hindi mo masasabi kung ano yung mga plano niya sa iyo eh. 'Di ba, yung pinangarap mo na maliit lang, nagugulat ka na lang biglang lumalaki. 'Di ba? Hindi ko talaga akalain na nalalaki ng ganito. Gusto ko lang talaga yung may matuluyan lang kami. Ng Team Kapanalig pag nandito, kahit simpleng kubo lang. Sabagay, pag nangarap ka talaga at kinikilusan mo, wala namang imposible. Parang ganito, di ba? Lawak. Ito yung dream house ko eh, na merong malawak na galawan, merong malawak na kusina, may malawak na sala, na pwede kayong tumanggap ng bisita na magkakasya naman, di ba? Noon kasi, mga kapanalig, umupa ako ng bahay na malaki sa Champaka. No, doon nga sa tinitiran ko ngayon, nasa 10 years na kami doon eh. Ang nasa utak ko talaga noon, kaya gusto ko ng bahay na maupahan na ganun kalaki. Kasi nga, pala kaibigan akong tao, mga kapanalig. Gusto ko pagpupunta yung mga kaibigan ko doon, magiging komportable sila, maluwag. Alam niyo yung time na ako pa lang yung nangungupahan mag-isa doon, dahil si Budang nasa Malabon pa umuwi. Ako lang mag-isa umuupa doon sa bahay. Ang binili kong lamesa ay yung lamesang malaki na taga-anim yung upuan. 6, 'di ba? So, ang iniisip ko kasi yung mga bisita, yung mga kaibigan. Kaya ayun, talagang gusto ko talaga ng maluwag.
Biruin mo, isa lang ako sa apartment, binili ko ganung kalaking lamesa, pang-animan. Kahit kami ni Budang lang yung titira, pang-anim talaga yung binili ko. Kasi yung iniisip ko talagang mga kaibigan, yung mga nakasalamuha ko. Pero ngayon, habang tumatagal ang lumilipas ang panahon, nababago na din kasi syempre malayo na rin ako sa mga kaibigan ko. Nandito na rin ako sa Batangas. Pero nadala ko pa rin yung yung pangarap na gusto ko nang maging maluwag yung bahay. Oo. Kung pumunta man sila, edi ganun pa rin, magiging komportable pa rin sila, di ba? Ganun pa rin. Wala naman na bago. Ang nabago lang talaga yung hindi na kayo talaga madalas lagi magkakasama, hindi na kayo madalas lagi magkikita kasi may kanya-kanya na kayong prioridad May kanya-kanya na kayong karir na na tinatahak. May kanya-kanya na kayong diskarte, hindi na tulad dati na araw-araw pwede kayo magkita, araw-araw pwede kayo tumambay sa bahay ng bawat isa. Isang aya mo lang, pupunta na sila. Isang aya lang nila, pupunta ka na. Hindi na ganun Ang hirap na nang gawin yung ganung bagay, lalo na pag lumalaki ka. Hindi ka na pwede magpabaya. Dahil pag nagpabaya ka, ikaw rin ang kawawa. Dahil ikaw lang din naman ang makakatulong sa sarili mo, mga kapanalig. Sa mga panahon na mawalan ka, may mga malalapitan kang kaibigan, pero pili lang din yan, mga kapanalig. At malalapitan mo yan, sabihin na natin 1 beses, 2 beses, 3 beses, pero sa pang-ilan na, syempre, mananawa na sa iyo yung kahit sabihin mong kaibigan mo pa yun, di ba, mga kapanalig? Kahit sabihin mong malapit na kaibigan mo pa yan, mananawa sa iyo yan. Kaya sa panahon niyo, ang hirap talaga. Pagtanda mo, doon mo may realize na kailangan pagpukusan mo ng mga bagay na dapat mong pagpukusan na makakatulong sa'yo. Tara na. Ang dami ko na namang daldal, ang dami ko na namang ipinayo, ang dami ko na namang ikinuwento, di ba? Pwede na ba ako magpastor? Ay. Nagpababa lang ako ng kinain talaga. Para mahirap naman umiga agad ng busog pa. Kaya ako tumataba, lumalaki tiyan ko. Harangan ko lang tong ilalim ng pinto. Ang alikabok kasi, ang lakas ng hangin. Tapos sa labas, puro alikabok pa pumapasok dito. Diba? Yan. Baka hindi natin masinghot. Kahit maliit yung ilong ko, lakas ng niyang alikabok niyan. Mag-ipon. Ay. Sarap talaga ng may sariling kwarto, may privacy. Diba? Magagawa mo yung gusto mo. Ang daming sa akin. Ang daming bumabalik sa alaala ko, mga kapanalig. Na kwento ko na rin yun dati na unang-unang kwarto ko dun sa bahay ng lola ko ay dating banyo. At ang banyo, mga kapanalig, yung hindi, yung pag in-stretch mo yung dalawang kamay mo, bitin, yung hindi ka makakapag-stretch na ganun pag dalawang kamay, parang ganito. Yan. Yung mga solid sa akin, alam na tong kwento na to Yan, ganyan hindi ka makakaganon. Ganyan lang, ganyan. Tapos yung size, mula ulo ko siguro hanggang paa, ganito na lang yung allowance, mga kapanalig. Yung dating kwarto namin dun sa Rosal sa lola ko, ginawa kong kwarto kasi yung time na parang nag-live-in na kami ni Budang, doon kami tumira sa lola ko sa Rosal. Dalawa lang kaming kasya doon. Saktuhan lang naman, hindi naman kami siksikan. Sakto lang din yung higa namin. Hindi lang kami makagalaw na talaga ng maayos. Ayun, naalala ko lang yun. Pero ngayon, yung maliit na kwarto na yun, mga kapanalig, na dating CR, ay napalitan ng ganitong kalaking bahay. Pag naalala ko lang kung ano ako dati, hindi pa rin ako makapaniwala. Kasi maraming tao na na walang bilib sa akin maraming tao na walang bilib sa kakayahan ko. Ang baba talaga ng tingin ko sa sarili ko, mga kapanalig. Hanggang ngayon naman,
mababa pa rin naman yung tingin ko sa sarili ko. Hindi pa rin naman sa akin nagsisink in yung ano yung bilang vlogger, 'di ba? Yun, ganun. Parang ako pa rin yun. Parang ako pa rin yung tao na ako pa rin yun, yung dating Louie, yung Toto na nakilala ng lahat. Toto kasi talaga yung ano ko, 'di ba? Sa lahat ng solid sa akin, alam 'yan. Yung pangalan ko. Marami lang akong gusto ikwento na hindi na pwedeng ikwento about kwentong pamilya, ganyan. Basta masaya lang ako ngayon na nairaos ko yung buhay ko dati ng ganun, no? Pero ayoko pa ring maging mataas. Ayoko pa ring magyabang kasi hindi pa ako totally na talagang stable na yung buhay ko. Yung kita ko stable na. Hindi natin alam kung hanggang kailan yan ang YouTube. Pero wag naman sana hanggang pagtanda na nga no. Ang viewers hindi natin alam kung hanggang saan. Kaya ako kung sinusulit ko lang kung ano yung mga meron ako. Pinapakita ko lang yan sa YouTube dahil vlogger ako. No? Sineshare ko sa inyo. Sineshare ko rin sa Facebook dahil vlogger ako. Yun ang buhay ko. Hindi ko siya sinishare para kaingitan ng iba at para magyabang sa kanila. Sinishare ko yun kasi vlogger ako at proud ako na dahil sa pagbablog. Ko yun na nakukuha ko. 'Di ba? Minsan kasi ako natatakot ako, nahihiya akong mag-share bilang influencer. Kailangan maka-impluwensya ka ng mag-ilaw lang tayo. Kailangan maka-impluwensya ka ng tao. 'Di ba? Kaya ka nga tinawag na influencer eh. So minsan nagdadalawang isip ako na mag-post sa Facebook na yung mga coach na para ma-impluwensyahan ko yung mga followers ko na gawin nila to para gumanda yung takbo ng buhay nila. Naiilang ako sa ganung part kasi baka isipin nila na nagyayabang ako, no? Kasi nandito ako sa estado ng buhay ko kaya ako nakakapagsalita lang ng ganun, 'di ba? Parang ayoko, parang iba yung dating sa akin. Yun, bawat post ko iniisip ko pa yan. Ayoko kasing maiisip ng iba na na parang ang yabang ko. Kaya kung nakikita nyo ako nagpo-post sa Facebook ng mga kung meron dito, proud lang ako nun at gusto kong maging tawag dito, maging magandang halimbawa, no? Yun lang. Ganun akong tao eh. hindi ako as in meron akong kayabangan siguro. Hindi ko lang din alam kung saang way. Ganun lang. Hindi ko rin alam kung inisip ko mayabang ba ako, parang hindi naman. Parang sa sarili ko. Hindi ko maiisip talaga. Pero pagkakakilala ko lang sa sarili ko, parang hanggang ngayon, di ko pa nga rin kilala yung sarili ko. Parang ako lang to. Ginagawa ko lang yung gusto ko. Ganun lang. Nangarap lang ako ng ganito. Ito na ako ngayon. Simpleng tao pa rin. Ganun. Na nagpapasaya. At nang inspire ng ibang tao. Ganun lang yung ko eh. Pero kung isipin, sino ba ako? Parang ganun, wala namang nagbago. Nagbago lang ng way na pamumuhay. Dahil nga kumikita na rin naman ng maayos, di ba? Dami kong daldal, no? Wala lang. Sayang naman yung gabi natin kung matutulog na lang kasi ako ng ganun-ganun lang. Salamat sa pakikinig ninyo, no? Habang kayo ano ba ginagawa nyo ngayon? Nagkakape kayo, no? Kumakain, nakahiga, nakaupo, nasa trabaho, break time, nasa biyahe ba kayo ngayon? Ano pa ginagawa nyo? Naka kayo siguro ngayon, naka-headset kayo habang nanonood sa akin, no? Nanonood kayo sa TV habang nakahiga. Hindi kayo makapag-comment kasi sa TV kayo nanonood, no? Ayan, yung mga ganyan. Salamat sa pakikinig sa inyo. Ayan, sa mga solid
na kahit ganito lang yung kwento ko, ganito lang yung pinagagawa ko ngayon, eh nakikinig pa rin kayo hanggang sa dulo ng video na to. Pero itutuloy ko na lang tong vlog na to bukas. Talagang ganado lang ako magkwento ngayon eh. Ganado lang ako kasi ang dami kong, ang saya ko. Meron na naman akong natapos dito sa bahay. Ang saya ng damdamin ko, ang saya. Tawagan natin si Budang. Bahay na raw siya. Ay, sumagot ah. Inaasikaso na naman ito yung, yung mga alaga namin. Mga kapanalig, pasensya na kayo kung may mga kwento ko na nauulit, no? Kasi ang sarap lang din balikan ng mga nakaraan eh. Tsaka may mga time na hindi ko na naalala na naikwento ko na pala sa inyo yun. Oh, may ganun akong may ganun akong ganun ako, I mean. Minsan hindi ko na alam. Hindi ko na maalala, nakwento ko na pala. Ganun. Uy, si Budang naman. Biglang tumawag. Hello? Nalinis mo na? Kumain na kayo? Mag-hi ka muna sa viewers natin. Yan, hi ka muna. Yan si Budang. Si Budang Bu. Kamusta? Nasaan yung mga alaga natin? Patingin? Si Cloud tsaka si Charm. Malaki na si Charm? Charm, dito ka, Charm. Charm. Galing naman ni Charm. May lumalapit Wow, ni Charm. ang taba na ni Charm. Laki na ni Charm, oh. Haba na ng balahibo niya. Nandito na pala yung order mo, yung pang ano ba yun ng balahibo? Ang laki na niya yung mata niya, kamusta na? Ha? Ganun na eh. Hindi na nagaling mahal ko. Kasi ano na yan eh, nung maliit pa siya, ganyan eh. Inborn na eh. Cute naman pa din naman siya eh. Si Cloud. Cloud? Cloud. Lalaro siya. Cloud! Laki na ni Cloud, no? Gupitin mo yung balahibo niya sa puwet, mahal ko ha, para hindi sumasabit yung dumi niya. Kapag na sumabit eh. Gupitin mo. 9:32 na ng gabi. Katas ka lang mag-edit. Yan. Ayoko na matulog ng maaga. Alanganin na naman yung gising natin. 2:00 na naman na madaling araw. Lakas pa rin ang hangin sa loob. Sa labas. Time check, 5:45 na po ng umaga. Aga ko na naman nagising. Ang lakas pa rin ng hangin dun sa labas. Unti-unti nang lumiliwanag mga kaparalig. Mamaya labas na tayo. Lamig. Ngayong umaga, naisipan kong linisin na tong part ng kusina natin. Wala na naman kasing gagawin dito. Natapos na. No? Kung meron mang gagawin dito yung taas, dito naman maghahalo ng simento. So pwede na tayo maglinis dito sa part na to. Itong rep, lagay na natin dito para makita natin kung ano yung magiging forma. Pero bago yun, magwawalis-walis muna ako dito. Kasi kusuin ko muna tong mga to para may balik ko dun sa tamang pwesto yung mga gamit para maging maliwalas kahit pa paano.
Ginawa muna natin ng tubig para pag winalis natin, hindi maalikabok. Ayan. Dito muna lalagay yung tools. Wala pa naman connection to ng tubig eh. Kaya safe pa naman siya dito. Hindi pa naman magagamit sa ngayon yung lababo. Bigat. Babalik ko muna tong wall clock. Okay. Mas maganda na yung pagkakaano ng wall clock dahil pulido na rin tong paligid. Balik tayo dito sa paglilinis.
nawalis ko ng tong part na to. So itong rep, ilalagay ko na dito para makita natin kung ano yung itsura niya. Lilinisin ko pa, puro semento. Yan o. Yan na. Mas okay sana kung mataas, no? Kaso nga lang yung pinakatungtungan niya, yung ginawa ni Kuya Juni doon sa Bukana, eh nasira na. Bumigay na, no? Yan, maliit na. Pwede na rin, di ba? May kukunin. O, ha? Lalabas ko na rin tong drum dahil hindi na magagamit ko dito. Lagyan na lang natin ng tubig. Tapos yung mga kahoy na yan, yung mga pamorma, labas na rin natin. Alam niyo mga kapanalig, pag naglilinis ako, gusto ko yung yung nakikita ko sa umpisa na marumi, tapos unti-unti ko siya nakikita na lumilinis. Ang sarap sa pakiramdam. Love na love ko rin talaga ang paglilinis mga kapanalig, kaso nga lang minsan pag sobrang busy, hindi ko na magawa din, no? Pero pag nakikita kong sobrang dumi na, hindi ko na matitiis talaga yan. Talagang lilinisin ko na siya. Ha? Bukas pa, Friday.
Vlog. Pinasok ko na tong ginawa kong pinaka tungtungan doon sa TV. Baka anayin eh. Pinaghirapan ko pa naman yan. Ay, medyo nalinis na natin tong part na to. Isasalansan ko lang na maayos yung mga upuan. Tapos natabi ko na rin yung mga gamit na yan. Hindi pa yan pinaka final. Dito medyo, alam nyo na, hindi ko na pupuliduin yan. Yung kukunin ko na lang yung upuan para hindi ganong madumi yan. Ilalagay ko dito. Linisin lang natin. Nakakaya naman kay Ma'am B ng vlog. So yun, pinapabayaan natin yung bigay niya. Walis-walis lang. Saka napunasan pag natapos na yung bahay. Para talagang wala nang alikabok. Pwede rin palang lamesa to, oh. No? Ganda. Ganda combination. Buka lang dito. Tapos patong ka ng mga pagkain mo dyan. Pwede, no? Nice one. Ganda. Babalik ko na yung mga ibang artwork ko. Katulad nito. Dito sa pader. Wala na namang gagawin dyan. Sa pagpipintura na lang. Tsaka natin tatanggalin ulit to. Yan, nahawi ko na siya pang samantala. Nalinis na natin. Saka na natin lilinisin ng pulido yan pag natapos na yung gawa dito sa loob ng bahay. Dito, tsaka ko na yan asikasuhin ng gusto. Diba? At least lumuwag siya at hindi na masakit sa mata. Malaya na tayong gumalaw-galaw. Naging maaliwalas pa. Yung ibang gamit, yan dyan muna. Dahil wala pa naman tubig. Safe pa naman yung mga tools. Pero pag meron ng tubig dyan na nakakonekta at nagagamit na natin, alisin ko na to kasi baka matuluan, masisira yung mga gamit natin. Uy, sumikat na ang araw! Good morning! Tapos na tayo maglinis. Dito muna tayo sa taas tatambay para makapagpahinga. Uy, ano yan? Laswa. Laswa? Mukhang masarap yan ah. Bulang lang? I love it. Mahilig ako sa gulay eh. Oo. Tambay muna ako dito sa taas para makapag-edit, makapagpasa ng video. Aray ko! Dahil tapos na tayo makapaglinis, kakain muna kami mga kapanalig. Panoorin nyo lang sa vlog ni Ka Utol. At magpapaalam muna ako, no? Maraming salamat po sa pagsubaybay at maraming salamat sa pagtsatsaga sa aking simpleng vlog, tamang kwento at paglilinis lang doon sa loob. Magkita-kita na tayo sa next update mga kapanalig. I love you all. Bye-bye. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV.